Tinawag ng isa sa mga may akda ng 1987 Constitution na plunge to death at dance to hell ang planong pag-amyenda sa ating saligang batas. Hindi naman naiwasan ng isang senador na magpasaring sa pagdinig kaugnay sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Full force ang mga senador sa unang araw ng pagdinig para sa pag-amyenda ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Alinsunod yan sa resolution of both houses number 6. Pero kahit nagsimula na ang pagtalakay ng Senado sa charter change, tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi raw nila ito mamadaliin. We will not be falling into a trap on any deadline because to discuss such an important matter needs time. It needs study. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman, sinabing magiging mabusisi ang mga pagdinig. Hindi rin niya naiwasang magpasaring sa Kamara kaugnay sa People's Initiative na tinawag niyang Peking Initiative. Hindi rin daw nila ititigil ang investigasyon kaugnay nito. May mali po. Why should we turn a blind eye to these irregularities? Ang dami pong tanong, sino ang nagpondo sa kampanya? Saan galing itong pondo ng PI? Present din sa pagdinig ang legal experts, kabilang ang ilan sa mga may akda ng saligang batas, gaya ni dating Chief Justice Hilario Davide. Maging sila ay tutol sa tsa-tsa, lalo't walang rason para daw amyendahan ito. Iginiit din ni dating Chief Justice Davide na hindi makabubuti sa ating bansa ang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution kung saan bubuksan sa mga dayuhan ang pagmamay-ari ng ilang negosyo na may kinalaman sa edukasyon, advertising at public utility gaya na lamang ng transportasyon, railway o kaya airport. May babala pa si Davide kung itutuloy ang pag-amyenda sa saligang batas. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It would be a cha-cha dance to the grave or to hell. It would be a cruel punishment for a God-loving, patriotic, and nationalistic people. Si dating Supreme Court Justice Adolf Azcuna na isa rin sa mga may akda ng 1987 Constitution, bukas daw naluwagan ang ilang economic policy ng bansa. Pero it should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. I'm for restriction, but it should be flexible. It should be in legislative form, not in a very hard to change constitutional provision. Nagkakaisa din ng mga legal experts pagdating sa botohan sa charter change. Magkahiwalay daw dapat ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Sa pag-usad naman ng pagdinig, aayusin na rin daw ng Senado ang rules para sa Constituent Assembly na gagawin kapag tapos na sa pagtalakay ang subcommittee. Nanindigan ang mga senador na boboto sila ng hiwalay sa Kamara, kung saan kailangan ng 3/4 ng total na dami ng senador o 18 votes para maipasa ang kada amendment. Babala naman ni Zubiri, I foresee a problem in the future wherein the House may stick to its guns and add more 7 amendments or even political amendments. If the Senate refuses to agree to the amendments of the House, then nothing is passed. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.